Good morning mga ka-tinders. Good morning mga kabani teens ko dyan. Ngayon ay nasa walking time si Moon. Kasi kahapon di siya nakalabas. Sa sobrang busy ko kasi nga nag-general cleaning ako dito sa bahay. Ayan. So nagising ako nung maaga naman kaya bumawi ako kay Moon. Ayan. So siya yung nasa walking time. Habang nagkakape si Mami Teens. Ngayon ay coffee ko ay coffee ko brown. Kasi naubusan ako ng Blanca. No? At ito yung kinain ko na ensaymada, dalawa, ubus na. Ayan, makapila. So, maya-maya lalabas ako. Kukuha ako ng malunggay leaves. Ayan. Morning, mga katinders. Ubus na yung aking kape. So, pag-uusapan natin ngayon, ayan, kagigising ko lang, oh. At mahilig akong mag-vlog tuwing madaling araw kasi tahimik yung kapaligiran at medyo sharp yung ating utak. Kahapon ko pa sana gusto iyaw-yaw ito, no. Kaso lang ngayon lang nagka-time kasi meron naman akong na-i-vlog kahapon na nagkabaliktad lang yung title. So, supposed to be, ngayon talaga yung title na to. Pero, parang na-interchange ng anak ko, yun na yun. Na, iba ang naging title kahapon. So, plano ko sana, dumating din sa point, mga katinders na gusto ko nang mag-close ng tindahan. Kasi, simula nung nagtinda ako ay marami na akong hindi nagawa. Tulad ng, dito nga, asikaso sa bahay, yung household chores talaga napabayaan ko na at medyo parang ang kalat-kalat na dito nga sa bahay. Ganun talaga, no? Di lang naman si Mami Teens naka-experience kapag may tindahan ay makalat na talaga yung bahay. Hindi tayo makapaglaban ng maayos. Hindi tayo makapaglinis ng maayos. Kung may lakad tayo, hindi tayo nakaka-alis kaagad. Dapat naka-schedule. Yung bang ganun? Kumbaga, denumero yung ating schedule. Anyways, hindi naman ako mahilig alis-alis, no? Taong bahay nga si Mami Teens. Pero, di ba, may times talaga na gusto mong umalis, pero hindi ka makakaalis. Lalo na, kasi pag umalis si Mami Teens ay close talaga si store. So, naisip ko, mag-work na lang kaya ako or close ko na lang yung store kasi hindi ko na naasikaso nga yung bahay. Pero, on the brighter side naman mga katinders ay maraming na-provide si store na hindi na-provide sa mga naging trabaho ko noon. O diba? Sino relate? Like ngayon, kakatulong ako sa tuition fee. Yun talagang everyday na gastusin namin kahit papano ay yun yung pang survive talaga namin na hindi kami nazi-zero. Kasi marami pa naman akong mga suki, maraming bumibili. Hindi ko naman experience na, nakaka-experience ako ng tumal, pero alam mo yun, meron ka talagang customer na pabalik-balik, kaya dun ako nasasayangan. Meron kasi akong mga items na, yun na nga, wala sa iba, at medyo, sa tingin ko medyo mura ako ng piso or dos sa ibang tindahan, kaya nasasayangan ako, kaya naisip ko lang, wag na lang siguro. So, yung mga problema ko sa household chores, pwede ko naman i-adjust, no? Gigising ako ng 2 a.m. Mga katinders. Yun na ang ginagawa ko. Meron akong 4 to 5 hours na magka-household chores. So, hindi naman every day talaga, no? Kasi kailangan din naman natin minsan na bumawi ng tulog. Nagigising ng 5, gigising ng 6. So, pag sa tingin ko ay kailangan ko na maglinis, ay mag-early talaga ako. Tulad ngayon na gumising talaga ako ng 2:30 para may bonding time ako sa mga alagang rabbits. Ito talaga din ang isa sa dahilan na parang nafe-feel nila na wala akong oras sa kanila kasi nga naging busy ako sa store. Sa pagkakaroon kasi ng tindahan ay hindi talaga kala ng iba na purely bantay ka lang sa store mo at paupo-upo lang at parang relax ka lang. Hindi po ganun. Kailangan mong mamili, maglaan ng oras, mag-canvas kung saan yung nakakamura ka, hindi yung mapapamura ka sa presyo.
Yun bang mahilig kang maghanap ng free? Kailangan natin yun para kahit papano ay nakakakompete tayo sa ating mga kompetensya na maitinda natin ng mas mura sa ibang tindahan. So, kailangan natin maghanap ng mga free, ng mga promo, yung dapat tiyaga tayo maghanap ng mga ganun, no? Sa mga grocery store, sa mga wholesalers. Kasi, importante kasi ngayon talaga yung presyuhan natin. Para sa akin, importante yung presyo, number 1. Number 2, yung location. Number 3, yung availability of stocks. Number 4, yung consistent ka sa pagbubukas. Number 5, ay dapat meron ka talagang mga paninda na wala sa iba. Yung para sa akin na. Kaya, hindi na ako yung parang nag-uubliga talaga na nasistress na magbukas talaga ng alas 5, alas 4, ganyan. Kasi, di ba, morning busy ako sa mga anak ko. So, usually, nagbubukas ako ng mga 7:30. So, okay lang. At least, alam ng mga customers ko na ganun ako nagbubukas at sila na din yung nag-adjust. Kasi nga, may mga items ako, may mga paninda ako na hinahanap nila. O, di ba?